Magpasalamat kung ano meron ka. Tama, madalas na marinig natin sa nanay natin yan, sa magulang natin yan, na may tonong galit, na may tonong huwag kang naghahanap ng mga bagay na imposibleng mapasayo sa oras na yon. Kung minsan, ang point lang nila, hindi mo ma-appreciate ang mga bagay na nasa'yo. Mga bagay na gusto ng iba, pero nasa'yo. Ang problema, hindi mo makita. Dahil ang focus mo, yung wala sa'yo. Yung meron ng iba. Iyan ang focus mo. Kung bubuksan mo lang ang mga mata mo talaga, ang daming pwedeng makita na nasa'yo na dapat noon pa, nagpapasalamat ka na noon pa, dapat na-appreciate mo na kung nakita mo at na-realize mo na maximize mo na sana. Sa buhay na to, kung saan ka naman nakafocus, mas nag-grow, mas lumalago, mas nagle-level up, mas dumadami. Again, kung nakafocus ka lang. Tama naman, mai-enrich lang naman talaga ang lahat kapag na-appreciate mo ang mga bagay-bagay. Kahit naman ang problema, oo naman, kasama ang problema sa ipinagpapasalamat. O di ba naman, lahat naman ng natutunan natin, galing lahat yan sa mga lessons na galing sa matitinding problema natin. During sa oras na may mabigat tayong problema, may endurance tayong nade-develop, may lakas kang nakukuha. Kapag grabing-grabe ang mga nararanasan mo, may nabubuong bagong pagkatao sa'yo. Minsan nga, di ba, tinatanong natin ng Diyos, bakit niya hinayaan mangyari ang isang bagay? Bakit hinayaan niyang mamroblema ka ng grabe? Sa dulo, para sa'yo ang mga nangyari sa'yo. Dahil piniprepare ka niya sa isang malaking blessing. Kung hindi naman niya tayo hinahanda, mapapahamak lang tayo kapag dumating na lang bigla ang blessing na hinihingi mo sa kanya. Kung hindi ka handa, kung wala pa sa'yo ang tamang behavior, baka yung ibibigay pa ng Diyos ang ikakapahamak mo dahil hindi ka handa. At bandang huli, Diyos pa ang sinisi mo kapag lubog ka na sa problema. Dahil nga ang daming nadamay sa problema na nakuha mo. Dahil ang daming naapektuhan. Dahil nga sa hindi ka prepared. Tama, kahit sa gitna ng problema, kaya mong maging thankful, kaya mong ngumiti, kaya mong maging excited dahil may mabubuong bagong pagkatao sa iyo. Matibay, matalino, malakas na pagkatao. Isa pa, dito sana matauhan ka na. Ang mga taong nasa paligid natin, hindi natin madalas ma-appreciate. Ang mga taong ito, mga taong kahit na anong sitwasyon mo sa buhay, nasa tabi, gilid, nauuna, nasa likod ang mga taong ito. Hindi ka iniwan. Kahit na ano na ang nangyari, sinupladahan at sinupladuhan mo na't lahat, andyan pa din sila. Minsan tuloy, tinatanong natin kung bakit nakatiis ang mga taong ito sa atin. Dahil kilala ka ng Diyos at alam niya kung sino ang ilalagay niya sa buhay mo. Mag-thank you ka na lang. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:16-18, Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.